sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po si Junior o mas kilala sa pangalang JR. Sa mga hindi nakakakilala sa akin ay isa akong masahista sa isang spa dito sa Quezon City na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Hindi nakakakita ang mga mata ko. Pero ang mga kamay ko ay kabisado ang bawat ugat at bawat sakit na nararamdaman ng katawan ng tao. Ang sabi nila kapag nawalan ka raw ng isang pandama, mas tumatalas ang iba. Totoo yun at nararamdaman ko ang emosyon ng tao sa boses nila, sa bigat ng hakbang nila at sa lamig o init ng balat nila. Pero kahit gaano pala katalas ang pakiramdam mo, may mga bagay na hindi mo agad mahalata. Lalo na kung ang mismong puso mo ang nagbubulag-bulagan. Nagsimula ang lahat sa isang gabi, malakas ang ulan, yung tipong humahampas na sa bubong namin na yari sa luma at kinakalawang na yero. Nakaupo lamang ako noon sa isang sopa. Pinapakinggan ang balita sa radyo habang si Lalaine ay abala sa pagtitiklop ng mga damit sa tabi ko. Ramdam ko ang lamig ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana namin. Biglang may kumatok. Hindi lang basta katok, parang kalabog ng taong desperado. Mahal, pakinggan mo nga. Parang may tao sa labas. Sabi ko kay Lalaine. Tumayo si Lalaine at narinig ko ang paghugot niya ng trangka ng pintuan. Pagbukas pa lamang ay pumasok agad ang amoy na basang lupa at ang malakas na bugso ng hangin. Tapos ay narinig ko ang isang hikbi. Isang boses na basag na basag. Tulungan niyo po ako, parang awa niyo na, sabi ng babae. Yon si Dera. Dinala siya ni Lalaine sa loob at naririnig ko ang panginginig ng mga ngipin niya sa sobrang lamig. Sabi ni Lalaine ay basang-basa daw si Dera. Putikan ang sapatos at may mga pasapa sa braso. Doon na nagsimulang magkwento si Dera. Sabi niya ay pinalaya siya sa tinitirhan niya dahil hindi makabayad ng renta. Pero hindi lang yon, hinahabol daw siya ng mga pinagkakautangan niya na nagbabantay sa kanto nila. Wala siyang ibang matakbuhan. JR, kawawa naman to, bulong sa akin ni Lalaine. Wala siyang matutuluyan ngayong gabi, baha pa naman sa labas. Dahil likas akong maawain ay hindi ako nag-atubili. Dera, sige na. Huwag ka nang umiyak. Dito ka na muna sa amin. May bakanting papag doon sa malit na kwarto sa likod. Lalaine, bigyan mo siya ng tuyong damit at mainit na sabaw. Doon nagsimula ang lahat, Papa Dudut. Sa sumunod na mga araw ay mas lalo kong nakilala ang hirap na dinanas ni Dera. Halos gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa laki ng utang niya. Sabi ko sa sarili ko ay hindi sapat na may matuluyan lang siya. Kailangan niya ng paraan para makatayo sa sariling mga paa. Isang umaga tinawag ko siya sa sala. Dera, halika rito, maupo ka. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa harapan ko. Bakit po Kuya JR? Tanong niya. Alam mo, hindi pwedeng habang buhay kang nagtatago. Gusto kitang tulungan para makabayad ka sa mga utang mo at magkaroon ng sariling buhay. Tuturuan kita ng alam ko. Tuturuan kitang magmasahe. Paliwanag ko sa kanya.
Sinimulan ko ang pagtuturo, mahabang pasensya ko noon. Dito, Dera, kapag hinawakan mo ang balikat, kailangan maramdaman mo kung nasaan ang lamig. Huwag mong biglain, dahan-dahan lang ang hagod mo, pero may diin. Ang sabi ko habang ginagabayan ko ang mga kamay niya. Minsan sa sobrang pagod niya ay nararamdaman kong nawawalan siya ng pag-asa. Kuya, parang hindi ko kaya. Ang hirap kabisuhin ng mga ugat, sabi niya sa akin. Kaya mo yan. Ako nga na hindi nakakakita, natutunan ko. Ikaw pa kaya? Pagpapalakas ko ng loob niya. Hindi lang pagtuturo ang ginawa ko. Tuwing sasahod ako sa mga kliyente ko ay binabawasan ko yon. O Dera ha, heto ang 2,000. Ibayad mo muna yon dun sa naniningil sa'yo para makatulog ka ng mahimbing. Todo pasalamat siya noon. Salamat Kuya JR ha, hulog ka talaga ng langit sa akin. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Si Lalay naman ay tuwang-tuwa rin noon. Sabi niya sa akin, ang bait mo talaga JR. Buti na lamang at tinulungan natin si Dera para na natin siyang kapatid. Yung mga panahong yun ay punong-puno ng pag-asa ang bahay namin. Sabay-sabay na kumakain kami, nagtatawanan at nagpaplano para sa kinabukasan ni Dera. Akala ko talaga ay nakagawa ako ng isang magandang bagay. Akala ko ang pagpapatuloy ko kay Dera ay simula ng isang masayang samahan. Pero ang hindi ko alam, habang tinuturuan ko ang mga kamay ni Dera kung paanong magpahinga ng katawan, doon na rin pala nagsisimulang humaplo sa mga kamay na yon sa puso ng asawa ko. Habang binabayaran ko ang mga utang niya, dahan-dahan na rin palang nananakaw ang katapatan sa loob ng bahay ko. Napakasakit isipin na yung taong pinulot mo sa putikan at binihisan mo, siya rin pala ang maglulubog sa iyo sa pinakamalalim na dusa. Habang kampante akong natutulog sa gabi, kampante na rin silang dalawa na bumubuo ng mundong wala kumpuwang, mundong tinatago nila sa likod ng aking kadiliman. Lumipas sa mga buwan, ang ingay ng katawan sa bahay namin ay unti-unting napalitan ng isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Yung katahimikan na hindi dahil sa payapa ang paligid, kundi dahil may mga lihim na pilit na itinatago. Bilang isang masahista, sanay ako sa pakiramdam. Alam ko kung kailan tense ang isang tao dahil sa tibok ng pulso niya. At sa mga panahong yon, kapag lumalapit sa akin si Lalaine ay ramdam ko ang paninigas ng katawan niya. Hindi na siya yung Lalaine na yayakap sa akin mula sa likod ko at sasandal ang ulo niya sa balikat ko habang nagpapahinga ako. Ngayon ay para siyang palaging nagmamadali. Lalaine, bakit parang ang aga mong maligo ngayon? Tanong ko sa kanya isang hapon. Amoy na amoy ko kasi ang mabangong sabon niya. Wala namang kaming pupuntahan. Wala JR, mainit lang ang panahon. Ang dami mong tanong, sagot niya sa akin. Ang boses niya wala ng lambing at may halong inis na parang abalang-abala siya sa ibang bagay. Isang gabi nagising ako dahil nauuhaw ako. Dahan-dahan akong tumayo at hinahayaan ko ang mga kamay ko sa dingding para hindi ako madapa. Pagdating ko sa kusina ay nakarinig ako ng mahinang bulungan sa labas, doon sa may laundry area. Wag dito, baka magising yun, bulong ni Dera. Yung boses niya malandi na hindi ko narinig kailanman nung tinuturuan ko siyang magmasahe. Tulog yun, malalim humilik yun kapag pagod, sagot naman ni Lalaine. Tapos ay narinig ko ang isang mahinang tawa. Yung tawang kinakatakutan ko. Yung tawa na para bang may tinatago silang nakakatawa at ako ang sentro ng biro nila. Nanigas ako sa kinakatayuan ko. Gusto kong sumigaw at gusto kong itanong kung anong ginagawa nila doon sa dilim. Pero pinigilan ko ang sarili ko at ang sabi ko, JR, baka nag-uusap lamang sila tungkol sa mga problema ni Dera. Pinilit kong maging tanga, Papa Dudut. Pinilit kong maniwala na mabuti silang tao.
Pero ang pinakamasakit na parte ay noong isang tanghali wala akong kliyente. Kaya naisipan kong magpahinga sa sala. Akala nila ay tulog na ako sa kwarto at narinig ko silang pumasok sa loob. Ramdam ko ang pag-upo nila sa sofa. Hindi kalayuan sa akin. Ang galing mo na magmasahe, Dera, sabi nila Lane. Ang boses niya ay parang nananaginip sa sarap. Iba yung hagod mo kaysa kay JR. Mas nakaka-relax. Siyempre naman para sa iyo to eh. Sagot pa ni Dera. Nakakapagod din kasing makita yung asawa mo na palagi nakatingin sa kawalan. Buti na lang nandito ako. Doon ay narinig ko ang tunog ng paghalik. Hindi lang basta dampi sa pisngi, tunog yon ng pagtataksil. Yung tunog na nagwasak sa natitirang tiwala ko. Gusto kong sumuka, gusto kong itapon lahat ng gamit sa bahay. Ang taong pinakain ko. Ang taong itinuring kong kapatid, hinahaplos ang asawa ko sa mismong tapat ko habang iniisip nilang wala akong alam dahil wala akong nakikita. Hindi ko na napigilan, tumayo ako kahit pasuray-suray. Anong ginagawa niyo? Sigaw ko. Tumahimik ang paligid, ang naririnig ko na lamang ay ang mabilis na paghinga nilang dalawa. O JR, kanina ka pa ba dyan? Tanong nila Lane. Wala man lang bakas ng takot sa boses niya. Mas nangingibabaw pa ang pagkayamot. Lane, asawa mo ko. Dera, tinulungan kita. Bakit niyo ginagawa sa akin to? Halos pumiyok ang boses ko sa tindi ng sakit. Bulag ako pero hindi ako manhid. Nararamdaman ko kayo. Doon na lumabas ang tunay na kulay nila Lane. Imbes na humingi ng tawad ay tumayo siya at lumapit sa akin at ramdam ko ang init ng hininga niya sa mukha ko. Alam mo JR, oo, sawa na ako. Sigaw niya. Nakakasawa ang buhay na to. Paulit-ulit. Palagi na lang kitang inaalalayan. Palagi na lang akong mata mo. Nakakahiya ka. Kapag lumalabas tayo, tingin ng mga tao sa akin ay caregiver mo lang. Si Dera nakikita niya ako bilang babae, hindi bilang katulong ng isang bulag. Ang bawat salita niya ay parang hapdi ng alkohol sa bukas na sugat, Papa Dudut. Parang gumuho ang kisame ng bahay namin sa ulo ko. Hindi ko akalain na ang kapansanan ko na pilit kong nilalampasan araw-araw. Yun palang gagamitin niyang dahilan para saktan ako ng ganito. Umalis na kayo. Mahina kong sabi. Umalis na kayo bago ko pa malimutan na naging mabuti akong tao sa inyo. Narinig ko ang mabilis na pag-iimpake nila. Wala silang sinayang na oras. Sa bawat kalabog ng pinto ng aparador parang tinutusok ang puso ko. At nung narinig ko ang huling pagsara ng pintuan ng bahay namin, naiwan ako sa gitna ng sala. Mag-isa sa dilim na mas naging masakit dahil alam kong wala na ring magsisilbing liwanag sa loob ng bahay na pinaghirapan kong itayo para sa isang taong hindi pala ako nire-respeto. Papadudot nung umalis sina Lane at Dera ay hindi lang katahimikan ang naiwan sa bahay. Naiwan din yung amoy nila, yung mga gamit na hindi nila dinala dahil wala na silang pakialam. At yung bigat ng katotohanang mag-isa na lamang ako. Ilang araw akong hindi lumalabas ng kwarto, nakahiga lamang ako at nakatitig sa kisame na hindi ko naman nakikita. Nakikinig sa huni ng mga kuliglig sa labas. Minsan nakakalimutan kong wala na sila Lane. Tinatawag ko siya, Lane, asan yung tuwalya ko? Tapos bigla ko maaalala na wala na palang sasagot. Doon muling tutulo ang mga luha ko, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay wala na akong silbi na baka tama nga sila Lane. Pabigat lamang ako. Isang bulag na kailangang palaging alalayan. Isang hapon habang nakaupo ako sa tapat ng pinto at tinahayaan ng hangin na dumaan, may narinig akong mga hakbang. Hindi ito yung nagmamadaling hakbang ni Lane o yung pakul na lakad ni Dera. Suwabe lang. Siguradong sigurado ako sa bawat tapak. JR? Ikaw ba yan?
Bakit ang laki ng pinayat mo? Napakunot ang noo ko. Yung boses na yon ay parang galing sa nakaraan. Sino yan? Si Mayra to. Yung nakakaaway mo nung high school dahil palagi mong tinatago yung ballpen ko. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Yung tawa niya hindi nangungutya, may halong lungkot pero puno ng init. Mayra? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko habang pinipilit kong ayusin ang gusot kong t-shirt. Nabalitaan ko nangyari, sabi ng mga kapitbahay ninyo, hindi ka na raw lumalabas. JR, ano ba namang itsura to? Amoy kulob na tong bahay mo. Narinig ko ang pagbukas niya ng mga bintana. Hayaan mo munang pumasok ang liwanag kahit na hindi mo nakikita. Ramdam mo dapat ang sikat ng araw. Hindi ako sumagot, Papa Dudut, napayuko lamang ako. Wala na sila Lane, Mayra. Kinakahiya niya ako. Tama naman siya, hindi ba? Sino ba namang matinong babae ang magtsatsaga sa isang katulad ko? At pinagpalit pa ako sa isang tomboy. Naramdaman ko ang paglapit niya. Naupo siya sa maliit na silya sa harapan ko. Junior, makinig ka sa akin. Tumingin ka rito. O sige, makinig ka na lang pala. Hinawakan niya ang kamay ko. Yung kamay ni Mayra ay magaspang ng kaunti dahil sa trabaho pero ang lambot ng pagkakahawak niya sa akin. Hindi ka kapansanan, JR. Tao ka, may puso ka, may talento ka. Ang nagkamali rito, yung mga taong hindi nakita yung halaga mo. Huwag mong hayaang pati ikaw ay maging bulag na rin sa sarili mong galing. Simula ng araw na yon ay hindi na ako tinigilan ni Mayra. Araw-araw siyang pumupunta. Siyang naglilinis ng mga agyo sa bahay ko. Siya ang nagluto ng paborito kong sinigang na halos 2 buwan ko ring hindi natikman. Pero ang pinaka-importante ay pinilit niya akong bumalik sa pagmamasahe. JR, may kliyente ako para sa iyo mamaya ha, kapitbahay namin. Masakit daw ang likod. Huwag kang hihindi, darating yun dito ng 3:00. Utos niya sa akin isang umaga. Mayra, baka hindi ko na kaya. Baka nawala na yung pulso ko, pag-aalinlangan ko. Anong hindi kaya? Yung kamay mo may memorya yan. Sige na, maligo ka na at mag-ayos. Ako na mag-a-assist sa'yo. Nang hapon na yon, habang nagmamasahe ako ay nandun si Mayra sa tabi ko. Kinakwentuhan niya ako para hindi ako kabahan. At nung natapos ako, nung sinabi ng kliyente na ang galing mo, JR, ay gumaan ang pakiramdam ko. Naramdaman ko ang pagtapik ni Mayra sa balikat ko. Sabi sa iyo ikaw pa ba? Bulong niya. Doon ko unti-unting naramdaman na iba si Mayra. Kay Lalaine ay palagi akong may utang na loob dahil tinitiis niya ako. Pero kay Mayra, pakiramdam ko ay magkapantay kami. Hindi niya ako tinitingnan bilang isang pasyenteng kailangang alagaan, kundi bilang isang lalaking kailangang mahalin. Isang gabi habang nagpapahinga kami pagkatapos ng isang mahabang araw ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mayra, bakit mo ginagawa to? Bakit ka nagtsatsaga sa akin? Natahimik siya sandali. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. JR, nung high school pa lang hinahangaan na kita. Kahit noon pa nakikita ko na kung gaano ka katatag. At nung nalaman ko ang ginawa ni Lalaine, nagalit ako. Kasi ang isang taong katulad mo ay hindi dapat sinasaktan. Dapat inaalagaan at dapat minamahal. Hinawakan ko ang mukha niya at hindi ko man makita ang itsura niya. Pero sa bawat linya ng balat niya, sa init ng pisngi niya, alam kong nasa harapan ko ang taong magliligtas sa akin mula sa kadiliman. Mayra, wala akong maipapangakong makulay na buhay. Pero pangako sa bawat haplos ng kamay ko, mararamdaman mo kung gaano kita gustong pasalamatan at mahalin. Hinalikan niya ako sa noo. Hindi ko kailangan ng kulay, JR. Basta kasama kita, sapat na yung nararamdaman ko. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ko, Papa Dudut. Hindi na ako nag-iisa sa kadiliman. Kasama ko na si Mayra, ang babaeng naging mata ng puso ko nung panahong talagang wala na akong makita pa.
Samantala habang masaya kami ni Mera ay nabalitaan ko na lamang mula sa mga kapitbahay ang nangyari kina Lalaine at Dera. Sabi nila ay mabilis daw ang kumpas ng langit at hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng ilang buwan ay maririnig ko ang balitang nagka-letse-letse na ang buhay ni Lalaine at Dera. Nabalitaan ko sa mga suki kong nagmamasahe na madalas daw mag-iskandalo ang dalawa sa inuupahan nilang kwarto. Si Dera na akala mo ay tapat ay lumabas din ang tunay na kulay. Hindi lang pala si Lalaine ang pinupuntahan ni Dera. Ginawa lang pala siyang base si Lalaine habang nambibiktima ng ibang babaeng may pera. Yung perang pinaghirapan kong ipunin at yung mga gamit na kinuha nila sa akin ay unti-unting naubo sa bisyo ni Dera. Hanggang sa isang araw ay iniwan daw ni Dera si Lalaine para sa isang babaeng bisexual na balikbayan. Pinagpalit din siya sa mas high class. Karma nga naman kung paano niya ako iniwan sa ere, ganon din ang ginawa sa kanya ng taong pinili niya. Isang hapon kakatapos ko lamang magmasahe ng isang kliyente. Nakaupo kami ni Mera sa sala. Nagpapalamig habang nakikinig sa radyo at masaya kaming nagtatawanan tungkol sa plano naming magbakasyon sa probinsya. Biglang may kumatok. Mahina lamang 3 beses pero may kakaiba sa tunog ng katok na yon. Parang katok ng taong hiyang-hiya na hindi malaman kung itutuloy pa ba. Sandali lang JR ha, titingnan ko, sabi pa ni Mera. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan at nanatiling tahimik si Mera, walang nagsasalita sa labas. Pero naririnig ko ang mabigat at humihikbing paghinga. Yung amoy pamilyar sa akin. Hindi na amoy ng mamahaling sabon na ipinagmamalaki niya noon. Amoy usok, amoy pagod, amoy ng taong galing sa mahabang paglalakad sa ilalim ng araw. JR, yun na ang boses ni Lalaine, papadudot. Pero wala na yung talas at iyabang na huling narinig ko sa kanya. Basag ito, nanginginig at parang bawat salita ay may kasamang luha. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Nanatili akong nakaupo pero hinawakan ko ang kamay ni Mera na nakatayo sa tabi ko. JR, patawarin mo ako ha. Parang awa mo na, hikbi niya. Narinig ko ang kalabog ng tuhod niya sa sahig at lumuhod siya. Nagkamali ako JR, maling-mali ako. Ginamit lang ako ni Dera. Nilimas niya lahat ng meron ako pati yung dangal ko kinuha niya. Wala na akong matutuluyan. Pinapalayas na ako sa inuupahan ko dahil 3 buwan na akong hindi nakakabayad eh. At bakit ka bumalik dito? Diretso kong tanong. Dahil ba sa wala ka nang mapuntahan? Dahil ba sa na-realize mong masarap pala ang buhay nung ako ang kasama mo? Hindi naman sa ganun JR. Naalala ko lang kung gaano ka kabuti sa akin eh. Ikaw lang yung nag-aalaga sa akin nung tayo pa. At saka alam kong totoo yung pagmamahal mo sa akin. Pwede bang bumalik na lang ako? Kahit gawin mo lang akong kasambahay dito. Ako na ulit ang mag-aalaga sa iyo. Ako na ulit ang magsisilbi ng lahat ng kailangan mo. Ako yung magiging mata mo, pangako, hindi na kita iiwanan. Naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Mera sa kamay ko. Pero hindi siya nagsalita, papadudot. Hinayaan niya akong magdesisyon. Doon ko naramdaman ng tunay na lakas. Lalaine, makinig ka. Sabi ko ng mahinahon. Noong sinabi mong kinakahiya mo ako dahil bulag ako, doon mo pinatay ang JR na kilala mo. Ang tagal kong inisip kung ano ang mali sa akin. Kung bakit hindi pa sapat yung pagmamahal na ibinibigay ko sa iyo noon. Pero dahil kay Mera natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi pag-aalaga lang sa may kapansanan. Ang pag-ibig ay pagtanggap. JR, please naman, magbabago na ako. Pagmamakaawa pa rin niya. Huli na, Lalaine. May mga bagong mata na ako ngayon. Hindi yung mga matang nakakakita ng itsura, kundi yung mga matang nakakakita ng tunay na katapatan. At yun ay si Mera. Siyang naging liwanag ko nung itinapon mo ko sa kadiliman. Hindi kita kayang tanggaping muli, hindi dahil sa galit ako,
kundi dahil sa wakas ay nahanap ko na yung respeto ko sa sarili ko. Tumayo ako at inalalayan ako ni Mayra patungo sa pinto. Sana'y makahanap ka ng sarili mong kapayapaan, Lalaine. Pero hindi na rito sa bahay na ito at hindi na sa piling ko. Papadudot narinig ko ang hagulhol niya noong dahan-dahang sinarado ni Mayra ang pintuan. Narinig ko ang mga hakbang niyang palayo, mabigat at puno ng pagsisisi. Umarap ako kay Mayra kahit na hindi ko siya nakikita at alam kong nakangiti siya sa akin habang may luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang pisngi ko. "Proud ako sa iyo, JR," bulong niya. "Salamat, Mayra. Dahil sa iyo, hindi ko na kailangang mga papa sa dilim. Kasi alam kong kahit na anong mangyari, hindi mo bibitawan ang kamay ko." Doon natapos ang gulo ng nakaraan ko, Papa Dudut. Naiwan si Lalaine sa labas habang ako ay heto sa loob ng bahay puno ng pag-ibig. Payapat sa wakas, nakakakita na ng malinaw gamit ang puso kong nahanap ang tunay nitong tahanan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay ilang taon na kaming magkasama ni Mayra sa isang bahay. Wala pa rin kaming anak sa ngayon pero okay lang, hindi naman kami nagmamadali. Sa kabilang banda ay meron na ring ibang lalaking kinakasama si Lalaine pero paminsan-minsan ay nagpaparamdam pa rin siya sa akin. Pero hindi ko na siya pinapansin pa. Past is past. Mas nakatuon na ako ngayon sa future namin ni Mayra. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana'y mabasa mo ito at may tampok sa Papa Dudut Stories. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, JR. Ang kwento ni JR ay hindi lang po tungkol sa pagtataksil at sakit. Tungkol din po ito sa pagbangon at pagtuklas sa sarili mong halaga. Narito ang mga mahalagang aral na makukuha natin. Ang tunay na pagkakita ay wala sa mga mata. Ipinapakita ng kwento na mas bulag pa ang mga taong nakakakita pero walang pakiramdam at katapatan. Yan po sina Lalaine at si Dera. Kahit na hindi ka nakakakita, mas naging malinaw sa iyo ang totoo noong natutunan mong makinig sa iyong nararamdaman at huwag magbulag-bulagan sa maling ginagawa sa iyo. Ang kapansanan ay hindi kailanman dapat maging dahilan ng panlalait. Ang ginawang panunumbat ni Lalaine tungkol sa pag-aalaga sa iyo ay maling-mali. Ang aral dito ay ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi ka ituturing na pabigat. Ang pagmamahal ay pagtanggap at hindi po pagtitiis. Ang kabutihan ay may hangganan. Tinulungan mo si Dera, pinakain at tinuruan ng hanap buhay. Mabuti ang tumulong, pero ang aral ay kailangan din nating magtira ng respeto para sa ating sarili. Hindi ibig sabihin na dahil mabuti ka ihahayaan mo na lamang na tapakan ka ng ibang tao. Ang pagpapaalis mo sa kanila ay hindi kawalan ng utang na loob kundi paninindigan para sa sarili mong dangal. Samantala minsan kailangan mawala ang mga maling tao sa buhay natin para magkaroon ng espasyo para sa mga tamang tao. Si Mayra ay ang simbolo ng pag-asa. Isang taong nagmamahal sa iyo hindi dahil sa kailangan kanyang alagaan kundi dahil nakikita niya ang iyong galing at katatagan. Sa kabilang banda, ang nangyari kina Lalaine at Dera ay paalala na kung paano mo itinanim ang panloloko. Anihin mo rin ang pait nito sa bandang huli. Ang panlolokong ginawa nila sa iyo ay bumalik sa kanila nang makatagpo sila ng kapwa nila manloloko. Sa huli, ang pagkapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagtanggap. Pinatawad mo si Lalaine sa diwa na wala ka ng galit. Pero ang aral dito ay may karapatang kang tumanggi. Hindi mo kailangang ibalik sa buhay mo ang taong minsang sumira ng tiwala mo para lamang masabing mabuti kang tao. Ang tunay na pag-move on ay ang pagpili sa sarili mong kaligayahan at sa taong naging tapat sa iyo. Ang buhay
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po